Nasa ako nasalita ay, nasa ako naman sa kakasal si Dr. Fair. Si Dr. Fair, tandaan pa sila din na lang. Dr. Fair, nandahan niya pa. Sabi ang F. Yan. Yan, si Dr. Fair po yan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ay gagalak na makita kayo sa lugar na ito. Napakainam po ng ganitong pagtitipon o bagay na ating ginagawa. Dahil po sa lahat, sa ating pong panahon, napakarami pong mga tao na walang pagkakataon sa ganitong mga bagay. At napakapalad po ninyo sa libu-libo ng mga tao. Pagdating sa ganito, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, wala pong panahon. Wala silang pagkakataon. Ngunit, meron pong binanggit ang banal na kasulatan, ayon po sa Revelation chapter 1, verse 3. Ganito po, ang nais ko lang kung ipaliwanag sa inyo. Ganito po ang nakasulat. Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nakasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Yan po ang isang dahilan kaya ninanais po ng bawat nangangaral ng salita ng Diyos bago maganap ang mga bagay na ito na sinasat ng banal na kasulatan na ang panahon ay malapit na. Bago po mangyari ito, dahil ang tinutukoy pong panahon na nalalapit ng pumarito, ito po yung paghatol ng Diyos sa lupang ito. Ayon po sa aklat ng Jeremiah 29, ang Diyos ay dumadalaw sa pamamagitan ng apoy, ipo-ipo, mga tagbagyo, mga tagbaha. Ayan. Sa pamamagitan niyan, yun po yung pinakikita ng Diyos kung paano siya dumalaw sa tao. Dahil yung kasamaan ng tao o ang pagbabaliwala ng tao sa salita ng Diyos, dahil hindi na nila kinikilala ang Diyos, ayaw na nilang tawagan man lang ang Diyos. Ang ginagawa ng Panginoon, siya na mismo ang pumupunta rito. Na ang dapat sana ang alay ng Diyos ayon po sa John 3:16, dahil sa pag-ibig ng Diyos, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, ang sinumang sumampalataya ay maliligtas. Ayan. So, ang nangyari po ngayon, ang dala noon, pag-ibig. Dahil sa walang pag-ibig ang tao sa Diyos, nagbago ngayon. Inaalok niya pag-ibig. Ngayon, ang pagparito niya naman ngayon, pinakikita niya sa tao dahil wala mang pagkakataon ng tao sa Diyos, pumaparito siya sa pamamagitan ng apoy, mga bagyo, mga pagbaha, mga sakuna. At sa pamamagitan ng mga ganung bagay, doon nakikilala at nakakaalala ang tao sa Diyos. Di po ba mga kapatid? Amen. Pag bumabagyo, doon lang tatawag ang mga tao sa Diyos. Sa Diyos ko po, Diyos ko po. Amen. Pag bumabaha, doon lang tatawag ang mga tao sa Diyos. Pag sa panahon ng tagbagyo, pag sa panahon ng kalamidad, panahon ng kagutuman, kahirapan, pag andyan yung matinding mga sunog-sunog, may mga nangyayari. Nagugulat ang iba na biglang nagliliyab ang mga kabundukan, wala namang nagsunog doon. Pero bakit biglang may lumiliyab dyan? Yun po ay mga paalaala ng Diyos. Dahil ang tao, masyado ng ang kaisipan at puso ng tao nahuhumaling sa mga bagay na narito sa mundo. Ang tao nagiging maibigin sa salapi, sabi ng banal na kasulatan. Kaya napakapalad po ninyo, sa hapong ito meron kayong pagkakataon. Nabigyan ng pagkakataon kahit sa ganitong bagay lang, hindi kayo nahihiya na
Na alam nyo ba, yung ganito, pag napadaan dyan, yung mga kaibigan nyo, mga kumpare nyo, mga kakilala nyo, ano kayang ginagawa ng mga yun? Pwedeng tawanan kayo. Pero sabi ng banal na kasulatan, napakapalad ng isang tao. Ang nakikinig, ang bumabasa, at ang tumutupad. Kaya napakapalad po natin mga kapatid sa hapon ito. At bagamat napakainam kung sa inyong puso, magkaroon kayo talaga ng desire sa puso nyo na ipagpatuloy nyo ang ganitong gawain sa Panginoon. Mas maganda kung meron kayong para maging eksklusibo ang inyong pagtitipon sa lugar na ito. Kung desire talaga sa puso nyo na paglingkuran ng Panginoon, magplano kayo ng mga plano para maging exclusive, makapag-concentrate kayo sa pananampahan ng paglilingkod sa Panginoon, magkaroon kayo ng isang lugar, isang eksklusibo, gaya nga po nung nabanggit ng ating kapatid na planong ayusin yung andyan sa likod. So ako po, ang inyong abang lingkod, ako po ay nakatira pa sa Talaberan, Nueva Ecija. Dahil sa trabaho ko, madalas po ako rito sa Bangding, madalas ako dyan sa Tinggalan. Nung binata pa po ako, ito na yung lugar na talagang lagi kong pinupuntahan. Mula nung nagtuturo ako ng banal na kasulatan, at maging sa trabaho ko, ang trabaho ko po ay sa construction, nag-electrical po ako, nagwe-welding, nagmamason, carpentry, nagla-landscape, yan po ang mga trabaho ko. Sa Tinggalan, yung mga ilang resort po dyan, nila-landscape ko po yan, gumagawa po ako ng mga upuan, mga bato, na simyento na parang kahoy. At kung nagagawi po kayo dyan ng mga nakaraang taon, dito po sa parte ng Tanawan, may mga display po ako ron na bangko na parang pinutol na kahoy. Ako po ang gumagawa noon. Kaya kung may kilala po kayo, samantalahin ko na, dahil yan po ay malaking tulong sa ministry, yung mga kinikita ko, yan po yung ginagamit ko rin sa paglakad-lakad, paghayo-hayo. So, yun po ang ginagawa ko. Pag may nagpa-landscape sa akin, pagagandahin ko yung yard, tataniman ko ng halaman, pagagandahin ko yan. Yung pader, ginagawa ko po itong parang kahoy. So, sa mga kontrata rin ko ng bahay, ng kontrata rin ako, nagpipintura din ako. So, halos lahat po ng trabaho. Pinag-aralan ko ito. Talagang sinikap ko na mapag-aralang mabuti para una, tulong sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa ministry sa Panginoon, ay pagpatuloy ang paglilingkod sa Panginoon, at makatulong din sa mga ilang kapatid na nangangailangan din. Yan po ang ginagawa ko mga kapatid. So, napakahalaga po ng ating paglilingkod sa Panginoon dahil unang-una, bihira po sa panahon natin ngayon ng merong puso na kagaya nyo na nagbibigay ng atensyon o panahon sa ganitong mga bagay. Dahil sabi po ng banal na kasulatan, libo-libong anghel ang natutuwa sa isang tao na makalapit sa Panginoon. Libo-libo. Tignan nyo ha, pinapalakpakan tayo ng mga anghel. Sa pamamagitan mo, pag tumanggap ka sa Panginoon, naglingkod ka sa Panginoon, ang mga anghel nagaganap. Alam nyo ba, may mga testimony na meron daw isang sister, hinarang ng mga kalalakihan. Gustong gawan ng hindi maganda, gustong gripin yung babae na yun. Alam nyo, on the spot, merong anghel na lumabas. At lumabas yung anghel na yun. Ipinagtanggol yung babae na yun. Bakit? Kasi yung babae na yun, naniniwala siya sa Diyos. Nagtitiwala sa Panginoon. Kaya ando ng mga proteksyon ng mga anghel. Kaya napakapalad po ng isang tao. Walang sino man tao na pwedeng magmalaki sa Diyos. Yun po ang totoo nun. May pera ka man, maganda man ang buhay mo, marangyaman ang buhay mo, malaking bahay mo, may mga sasakyan ka, mapera ka.
Pero darating ang panahon, mawawala ng kabuluhan lahat ng tinatangkilik mo. Isang karamdaman lang ay bibigay sa iyo ng Diyos. Kahit mayor ka pa, kahit governor ka pa, kahit ikaw pang presidente, hindi ka pwedeng magmalaki sa harapan ng Diyos. Isang sakit lang ay bibigay sa iyo. Wala kang magagawa. At maging pinakadalubhasang doktor, pinakamagaling na doktor, wala siyang magagawa pag hindi pinahintulot ng Diyos. Ang lahat ng bagay nasa kamay at sa kapangyarihan ng Diyos, doon lang po tayo dapat magtiwala. Kaya, base sa aking experience mga kapatid, binata pa lang ako noon, nagtuturo na ako, iningatan ako ng Diyos, hanggang nalagas na yung buko, na bawasan na yung mga ipin ko. So, buhay pa rin ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Wala tayong, hindi ko dinanas yung mga matitinding sakit, hindi ko dinanas na makapasok ng anumang pagamutan na yan. Dahil sa tiwala sa ating Panginoon. Nagtitiwala lang ako sa Panginoon. At itong kalusugang ito, itong pangatawang ito, sa Diyos ko lang pinagtitiwala lahat. Maging mga anak ko, talagang sa Diyos lang kami umahasa. Dahil siya ang nagbigay nito, siya rin ang nakakaalam kung kailan niya kukuhanin ito. Ang mahalaga, ang sabi ng banal na kasulatan, ang mabuhay at ang mamatay kay Kristo, ito ay isang napakalaking pakinabang. Sinabi niya po yan sa Filipos 2:11. Kung ikaw naglilingkod sa Panginoon, dumating man na rumangya ang buhay mo, malaking pasasalamat to. Kung dumating man yung panahon na binawi ang buhay na yan, may pangako para ng Panginoon. Ayon sa Juan 5:24, sabi niya, yung mga namatay kay Kristo, kahit ando na siya sa libingan, muli siyang ibabangon at bibigyan siya ng panibagong buhay. Ito yung buhay na walang hanggan. Pag namatay ka na kay Kristo, darating ang panahon, ibabangon ka. Ngunit, sabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga nasa libingan, sabi ron, bubuhayin. Ang na kay Kristo ay bibigyan ng panibagong buhay. Ngunit, yung hindi kumilala kay Kristo, ito ay parurusahan. Yun ang kaibahan ng isang taong naniniwala at naglilingkod sa Panginoon. Kaya magpatuloy kayo sa Panginoon. So, siguro baka pag nadadaan ako rito, ngayon dito pala ang alam ko sa kapila yung pinupuntahan nyo, kaya kanina tumatawag ako sa ating kapatid. Tinitingnan ko, wala naman to. Sabi ko, yung pala dito sa lugar. Madalas po ako rito, kung minsan galing ako tinggalan, dumadaan ako rito, halos gabi na rin ng Sabado, kukunin ko yung pamilya ko ron, maka-attend kami ng gawain sa church, tapos balik na naman linggo ng hapon o linggo ng gabi, tapos Lunes na naman na maga, balik na naman ako ron para sa trabaho naman. So, ganun po ang takbo ng ating buhay. Kung saan may trabaho, dun tayo, priority rin sa ating trabaho, priority rin ang paglilingkod sa ating Panginoon. At isang magandang hapon po, ako po si Brother Rosel Matias. So, sabi nila, kakilala, kaano-ano ka ni ko. Hindi ko alam. Baka pinsang ko, ano. Yung father ko, sinasabi nila, kamag-anak natin. Alam mo no, pagka Matias, pag sinabing parehong apelyido, kamag-anak, hindi natin pinakikialaman yun. Ang pinakikialaman natin ang salita ng ating. So, isang magandang hapon po at binabalik ko lang po sa ating kapatid. Ay, salamat, Pastor.